Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan nating mga tao ang siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang Espiritu ng Espiritu Santo na nasa ating katawan ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. At patotoo na kapag wala ng espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay. Kaya hinihikayat ni Kristo na ang mga tao ay magsisi at huwag gumawa ng kasalanan laban sa banal na espiritu para patawarin ng banal na espiritu ang kanilang kasalanan at nang sa gayon, ang kanilang kaluluwa ay maligtas. Na huwag maghirap sa impyerno kung lumisan man sila dito sa mundo. At sa araw na to, ang topic ko ay Chris Aquino kinakarma na, pero ayaw pa ring magrepent. Gusto kong ipabatid sa inyo na itong si Chris Aquino, yung ugali kasi niyan ay nung naging kilala na siya, naging tanyag, marami siyang mga proyekto at nung kalakasan niya kumikita talaga siya ng maraming pera. Feeling nitong si Chris Aquino nung malakas pa siya, nasa tugatog na ng tagumpay ang buhay niya. At dahil sa naging sikat siya, marami din tong si Chris Aquino na sinisirang tao at minamaliit niya. Honestly, yung tatlong lalaki na nagdaan sa buhay niya, halos ginawaan din niya ng masasamang kwento para wasakin yung mga pangalan ng mga taong yon. Itong si Chris Aquino, alam niya na si Philip Salvador, may asawa yan eh. Dalaga si Chris Aquino, pero nilandi niya si Philip Salvador. Nasasaad sa banal na kasulatan na pinagbabawal ng Panginoon ang pangangalo niya. Pero ginawa ni Chris Aquino hindi lang sa isang lalaki, kundi tatlong lalaki ang dumaan sa kanya. Tapos kung sino-sino pa yung mga nagiging boyfriend niya. Yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng banal na spirito. Ang may hawak ng buhay natin ay ang banal na spirito. Sinabi nga ni Kristo, ng aking mga salita hindi nagmula sa akin, kundi sa aking Ama na nasa akin, na parating kasama nga ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng banal na spirito. Ang naging misyon at layunin ni Kristo ay ipakilala ng banal na spirito na nananahan sa ating katawan, ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang dapat nating ibigin, sambahin at paglingkuran ng higit sa lahat. Itong si Chris Aquino, dahil nga pumasok ang kanyang magulang din sa politika, ang mga nasyon na nanakop sa atin din, tulad ng mga, kasi yung ating bansa sinakop yan ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko kasi dinala yan ni Ferdinand Magellan, na siyang isang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya. Tapos sinakop din tayo ng mga Amerikano. So yung nanay niya naging puppet ng mga oligarko at ng mga Illuminati. So, ang mga nilalaman at niloloob ng puso ng mga taong iyon na nakop sa atin, yung mga leaders ng Roman Catholic at saka ng Amerika, ay hindi mabuti, kundi kasamaan. So, si Cory Aquino, masama din ang nilalabas ng dila niya at wala din, ang naging pangulo din siya sa ating bansa, ay hindi naging maganda ang kanyang pamamalakad. Pinaghirap niya ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Kaya yung si Chris Aquino ngayon, nung pinatikim siya ng
kasaganaan ng mga material na bagay, hindi alam nitong si Chris Aquino ng kanyang kaluluwa. Inalayo na niya sa banal na spirito, sa Espiritu Santo na nasa kanyang katawan. Dahil mas inibig na ni Chris Aquino ang mga material na bagay, ang pera, ang kasikatan at kung ano-ano pa na meron siya dito sa mundo. Nalimutan ni Chris Aquino nang may hawak ng buhay niya yung banal na spirito. Honestly, yung isang babae na nag-comment na si Chris Aquino do'y kinakarma na. Which is totoo ang sinabi ng babae na yun kasi nga masama din ang ugali itong si Chris Aquino. Marami ang kinakaaway ding mga tao na mga kapwa din niya artista. Naging mapagmatas at mayabang si Chris Aquino at pagdating din sa politika, mayabang pa rin siya eh. Kahit may sakit na siya noon, sinusuportahan din niya si Leila de Lima. Pero honestly, itong sina Leila de Lima, yung mga kaparian, leaders ng mga pare na sumusuporta kina Leila de Lima, at yung mga Amerikano, kung sino-sino pa, yung sina Lloyd and Nicholas Lewis, yung mga Lopezes, yung mga lahat ng mga yan, honestly, mga kampo ng kadiliman. Itong si Chris Aquino sumikat dahil syempre kaibigan ng kanyang nanay yung mga tao na to, yung mga Lopezes. So marami naging programa tong si Chris Aquino. Pinasikat siya ng kanyang ina. Na dumating sa punto na itong kasamaan ng ugali ng nanay ni Chris Aquino, minana ni Chris Aquino na maging mapagmatas at mayabang. Kaya ngayon, itong si Chris Aquino, siya yung nakakatikim ngayon ng karma. Kasi yung katawan natin, templo yun ng banal na spirito, yan ng Espiritu Santo eh. Tapos si Chris Aquino, marami na siyang ginawang kasalanan sa kanyang kapwa. Naging mapagmatas mayabang siya. Bawat katawan nating mga tao, templo yun ng banal na spirito. Kung anong ginawa mong kawalang yan sa iyong kapwa, ginawa mo rin yun sa banal na spirito na nasa katawan ng kapwa mo. So ngayon, sa dami ng ginawa ni Chris Aquino, sinisingil ngayon siya ng banal na spirito. Kinakarma na siya. Pero itong si Chris Aquino, nananatili pa rin mayabang. Hindi pa rin siya nagpapakumbaba para magsisi, humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para yung kung talagang pagagalingin siya ng banal na spirito, dahil ang banal na spirito may hawak ng buhay natin eh. Sinabi nga ni Kristo na hindi siya yung nagpapagaling at bumubuhay ng mga patay, kundi yung Ama niya na parating niyang kasama. Yun ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Honestly, yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo na winasak ng mga pari, ipinapako ng mga pari at pinapatay si Kristo sa krus na hindi nila naunawaan na yung katawan ni Kristo, templo yun ng banal na spirito. At ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo, ang siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo sa kanya, ang siyang Diyos na pinaglilingkuran ni Kristo. Honestly, si Kristo, nung siya'y namatay, pagkatapos siyang ipako sa krus, nung ikatlong araw, nabuhay siyang maguli. Dahil ang bumuhay kay Kristo ay mismo ang Espiritu Santo na nanahan din sa katawan ni Kristo. Itong si Chris Aquino, hindi niya nakikita yun. Kasi ang inibig ni Chris Aquino ay pera at ang sarili niya, yung kanyang katanyagan. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, what is the benefit of gaining the richness from this world? It will causes you to lose your soul. Honestly, ang kaluluwa ni Chris Aquino ay nasa kadiliman na. Yung mga sakit na nararamdaman ni Chris Aquino, parusa yun para maramdaman ni Chris Aquino yung parusa ng Panginoon sa kanya. Hanggat hindi si Chris Aquino nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa banal na spirito, hahaba pa yung paghihirap niya. At kapag lumisa na siya dito sa mundo, yung kaluluwa niya, mas magsasaper pa siya doon. Kasi yung kaluluwa niya, wala na yung kalayaan at kapayapaan, namuhay na yun sa kadiliman dahil nga, mas inibig niya yung mga bagay na magpapasama sa kanya. Kaya yung kaluluwa ni Chris Aquino,
nasa kadiliman dahil yung itinanim niya sa puso niya ay puno ng galit sa kapwa niya. Kaya itong si Chris Aquino, itong sakit niya, patong-patong, yan yung napapala ng taong mataas at mayabang. Na kahit gaano karami ng pera mo, pero wala ka namang kalaya at kapayapaan ng iyong puso't isipan, wala pa ring silbi ang pera mo. Honestly, ang kalayaan at kapayapaan ay totoong kasiyahan ay makakamtan mo lang kapag inibig mo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Sa Kanya ka umasa. Bibigyan ka ng Panginoon ng buhay, ng kakontentuhan na maging simple ka lang. Hindi mo kailangang magmataas sa kapwa mo na feeling mo nakakahigit ka sa iba. Well, honestly, lahat tayo pare-parehas lang na pinahiram ng buhay ng banal na Espiritu. At lahat tayo, ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin ng bawat kaluluwa na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Katulad ko, ito na yung mission ko ngayon. Honestly, si Chris Aquino, kung hindi yan magre-repent, hindi siya magsisisi at hindi siya hihingi ng kapatawaran sa banal na Espiritu, kaawa-awa ang kaluluwa niya kapag lumisan na siya dito sa mundo. Kailangan na ni Chris Aquino na matutunan niya magpakumbaba. Humingi siya ng kapatawaran. Queen of social media naman siya. Magaling siyang magpa-show off ng kanyang sakit, kung anong sakit siya meron, para pag-usapan siya ng mga tao. Bakit hindi mo, Chris, subukan? Through social media, humingi ka ng kapatawaran sa mga tao na inalipusta mo, minaliit mo, at winasak mo yung pagkatao. Para kung halimbawang lumisan ka man dito sa mundo at bawiin na ng banal na Espiritu ang buhay na pinahiram sa'yo, malinis na yung konsensya mo, nagsisi ka na. At nagbalik loob ka sa Espiritu Santo para patawarin yung mga kasalanan mo. Honestly, Chris Aquino, nakakaawa ka. Nakakaawa ang kaluluwa mo. Walang kalaya at kapayapaan. Dahil ang nananatili sa puso mo ay kayabangan at kataasan. Kaya hanggat hindi ka nagbabago, hindi magiging maayos ang buhay mo, yung kalusugan mo. Kasi templo ng banal na Espiritu ang katawan natin eh. Yung mga itinuturok sa yung gamot na yan, wala yang silbi. Dahil ang banal na Espiritu Santo mismo ang nagpapagaling sa atin. Yung mga gamot na binibigay sa atin, gawa lang yan ng science. Pero ang totoong nagbibigay ng buhay sa atin ay ang banal na Espiritu. Kapag babawiin na ng banal na Espiritu ang buhay na pinahiram sa tao, walang kakayahan ang doktor, ang pera, ang gamot. Walang silbi lahat yan. Pero kung bubuhayin ka pa ng banal na Espiritu at gusto pa niyang pahabain ang buhay mo, hahaba ang buhay mo. Dahil siya yung may hawak ng buhay mo eh. Alam ng banal na Espiritu Santo kung anong sakit mo. Pagagalingin ka niya. Yun ang sinasabi ni Kristo. Yung nagpapagaling at bumubuhay ng patay ay ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao. Kasi yung Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang Diyos na buhay, na may gawa ng ating katawan at kaluluwa, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya Chris, kung makikita mo tong aking video, sana maawa ka sa kaluluwa mo. Tulungan mo ang sarili mo na magsisi ka na. Magbalik loob ka sa banal na Espiritu Santo. Through social media, humingi ka ng kapatawaran sa mga taong minaliit mo, ibinaba mo, at ginawan mo ng masasama. Dahil sa kabilang buhay, kung anong tinanim mo sa puso mo, kapag lumisan ka na, yun yung daranasin mo. Yung kaluluwa mo, walang kalayaan at kapayapaan. Mananatili sa kadiliman. Alam mo yung nanay mo, nasa impyerno na yung kaluluwa nun. Dahil wala naman yung mabuting ginawa sa pagiging pangulo o ina ng ating bayan. Kasi yung nanay mo, puno ng galit at inggit kay dating late President Ferdinand Marcos. Kahit sa
doon sa kay Miss Imelda Marcos. Nanay mo ay inggitera. Kung anong nasa puso noong tao, yun yung niloloob mo, yun yung magiging, doon ka huhusgahan ng banal na spirito kung anong klaseng puso ka meron. Honestly, mas mapalad pa nga yung mga taong mahihirap na natututong mabuhay ng simple at kontento, na may takot sa Diyos, kaysa sa yung mga taong katulad nyo, na nasa tugatog nga, na feeling nyo, kayo na yung pinaka mayamang tao dito sa mundo, parang feeling nyo, walang katapusan ang buhay nyo, pero tatandaan nyo, ang banal na Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Lahat tayo binigyan lang ng pansamantalang buhay. Dito sa mundo, walang sino mang taong nakahihigit kanino man. Pantay-pantay tayo sa paningin ng banal na Espiritu. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na binibigyan, dahil ang banal na Espiritu din naman nagkasalita para sabihin ko sa iyo to, na magsisi ka na, magpakumbaba ka na, humingi ka na ng patawaran sa banal na Espiritu, hanggat ang banal na Espiritu ay nananahan pa rin sa katawan mo. Dahil sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na, doon wala ka ng chance para humingi ng kapatawaran sa mga taong minaliit mo, nilapastangan mo at mga winalanghiya mo. Dito hanggat buhay ka pa, may chance ka pa humingi ng kapatawaran sa mga taong nilibak mo, minaliit mo, at winasak mo yung kanilang pangalan at pagkatao. Maawa ka sa kaluluwa mo, dahil kung dito sa mundo, lahat ng meron ka, pag binawi na ng banal na Espiritu Santo yung buhay na piniram sa yung mga kayamanan mo dito, yung pera, bahay, alahas, sasakyan, bag, sapatos, kung ano pa, wala yang silbi. Iiwan mo lahat yan. Ang kaya mo lang dalahin ay ang kaluluwa mo, dahil yun yung huhusgahan ng banal na Espiritu base sa iyong mga gawa at pananampalataya. Pero ang sinasabi ko sa iyo, Chris Aquino, patay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil ang sinasamba mo ay hindi mismo ang banal na Espiritu, kundi ang demonyong si Satanas. Sa puso mo, hindi naghari ang banal na Espiritu. Hindi mo inibig ang banal na Espiritu, kundi ang binibig mo yung sarili mo at pera mo at ang kasikatan mo. Kaya, ang buhay ng mga tao na, yung sinabi nga ni Kristo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit. Dahil nga yung kaluluwa nila, mas inibig nila yung mga karangyaan at kayamanan dito sa mundo, kaya yung kaluluwa nila nalayo ang kanilang puso sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Chris Aquino, maawa ka sa kaluluwa mo. Hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa katawan mo, matuto ka ng mag-repent, magpakumbaba ka na, hanggat may panahon pa. Ang layunin at mission ko dito sa mundo ay para din gisingin ang diwa ng bawat tao, na matutong magpakumbaba at kilalanin ang banal na Espiritu Santo sa puso nila, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Kailangan nilang matutunang magpakumbaba. Kaya hinihikayat ko kayo na magsisi na at tumalikod sa paggawa ng masama. Chris Aquino, alam ko marami kang mga kaibigan na tingin mo nagmamahal sa'yo. Pero yung mga pagmamahal na yon, kung hindi mo iibigin ang banal na Espiritu, walang silbi yung mga pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa'yo. Unahin mo munang mahalin ang banal na Espiritu. Mahalin mo yung sarili mo at doon mo makikita ang totoong kahalagahan ng totoong pag-ibig. Dahil ang banal na Espiritu Santo ang totoong magbibigay sa'yo ng totoong kasiyahan. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, iiwan mo yan. Yung mga dati mong kaibigan,
lalayuan ka dahil naging matapobre ka at mayabang inaway mo pa sila. So, anong mangyayari ngayon? Pag-uusapan ka pa din nila. Talikuran, hindi mo alam, iniinsulto ka na. Chris Aquino, mag-repent ka na. Tanggalin mo na yung kataas at kayabangan mo. The more ka nagmamataas sa banal na spirito, the more na sakit ang mapapala mo. Sinasabi ko sa iyo to. Templo ng banal na Espiritu Santo ang katawan mo. At ang banal na Espiritu Santo ang may hawak ng buhay mo. Kahit pa anong isaksak mong gamot sa katawan mo, yung mga gamot na isinasaksak sa katawan mo, may mga mabubuo pa yung sakit sa katawan mo. Lahat ng gamot na tinuturok sa katawan mo, magkakaroon din yan ng side effect pa sa katawan mo. Lalong lalalang yung sakit. Magsisi ka na, humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu, na pagalingin ka. Dahil siya lang ang may kakayahang magpagaling at bumuhay ng patay. Take care and God bless.